beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame for Japan. Kabayan sa Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna kay Dre Joseph 889 sa iyong thanks donation. Dre Joseph 889 sa yung thanks donation. At syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga pwedeng nyong marinig na warning. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to be aware or maiwasan, di ba? Or magkaroon kayo ng idea kung mga change of decision. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang ang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito para sa'yo. Tingnan muna natin dito ha, Sagittarius. Okay, sana, okay. Oh. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance your situation this time. May mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin sa buhay mo. O nandun ka sa point na more on focus ka sa mga bagay na ginagawa mo this time, o mga pinagpapasyahan mo this time, ano? Parang may mga bagay ka na pinag-aaralan, to growth, o may mga creativity ka na ginagawa mo this time. Yun nga lang, may mga point lang talaga na hindi mo maharap sa sarili mo, or hindi ka makapag-desisyon this time. Palagi mo yung binabalanse or tinitimpla kung dapat ba o dapat na ba o ano dapat gawin. No? You want to start a new beginning in life, nandun talaga yung manifestation na gusto mo na mag-umpisa or tapusin ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is ikaw is may tatahakin na bagong simula o may tatahakin kang bagong path sa buhay mo. Maaring ito is magaganap o mangyayari by the 1 week, 1 day, 1 week, 1 month, or 1 year sa iba sa inyo, no? Ang nakita ko kasi sa inyo is nagkakaroon pa ng iba ng doubt or nahadun yung sa point na nagpaplano pa lang, no? Nahadun kayo sa point na yun. Kaya hindi pa kayo makapag-push forward doon sa sitwasyon na iyon. But still naman, kung magkakaroon ka na another path or tataha ka ng bagong path sa buhay mo is meron naman ako nakikita sa iyo na fulfillment, no? And achievement dun sa sitwasyon na iyon. Ang nakikita ko dito. At magkakaroon o may mga bagong kakilala, ako nakikita dito, o may mga makikilala ka sa iyong bagong pagtahak ng direksyon sa buhay mo. Kasi puro beginning kasi ito, no? Kumbaga nahandoon yung pag-ayon ni universe sa tatahakin mo na iyon. Siguro may mga bagay lang talaga na kailangan mong harapin. You need to use your mind and intellect if you want to crossroad. Kailangan mo rin kasi i-pursue yung idea mo. O nahandun din yung sitwasyon na may nakikita ako na tao na may secret o may nililihim sa'yo. Sana walang third party. Pero nahandun yung point na yun, ano? Mag-ingat ka na lang sa paligid mo kung may mga sitwasyon. Kasi may tao na very control o nagko-control or a person who's controlling situation. O pwede rin naman nahandun yung point na alam mo at nararamdaman mo pero nagpipikit bulag ka na lang. Pwedeng ganun, tumatahimik ka na lang, di ba? Pwede, or vice versa. Nandun yung point na yun. Kasi ano tayo, wala naman dito yung pangalan mo. Tingnan natin. Ay, balo. Tataas naman ito. Meron kang 14, 29, 32, and 33, and 23. Ang galing oh, pagkabaliktad lang oh. O, diba? Ako pa talaga yung na-amaze, diba? Alam mo naman si ate. Meron tayong Virgo, Sagittarius, Leo, Libra, and Cancer. Okay. Dito sa sitwasyon mo is may mga bagay ka na dinidesire, no? Or may mga bagay ka na gusto mong panindigan. Tulad like I told kanina, or mga actions na you want
to do, pero nahahata ka ng nakaraan. Nagkakaroon ka ng pag-iisip dito sa nakikita ko dito, pero hindi naman inspired ka dun sa sitwasyon mo sa sitwasyon mo. Kaso yun nga lang siguro pinag-iisipan mo siguro no nandun sa point. Pero tandaan mo palagi the key is in yours, no? Hindi mawawala sa iyo yung key. Any decision you make, ikaw lang ang magpapasya nito. Kasi nasa sayo si key. No, kung ano gusto mo ng bagong destination sa buhay mo, the answer, the fulfillment, and the solution, di ba? Is nasa iyo. Kasi andito naman yan, may mga mag-open naman na opportunity sa iyo, no, mga mag-open na mga doors sa iyo. Yan, may mga mag-a-unlock. Yun nga lang, it's up to you to make it happen sa idea mo or sa actions mo dito, no? Kaya yung iba sa inyo is there's a delay. Ganun. Or sa iba naman sa inyo is nandun yung siguro kasi nagkakaroon ka pa ng mga inuuna ngayon, maaring ayaw mo man pero kailangan ayusin, maaring gano'n, kaya nagkakaroon ka ng delay. Kumaganahan doon yung you want to structure in your situation pero nagkakaroon ka ng limitation doon. Kung ano mang saang aspeto naman, sa relasyon man yan, sa trabaho, sa pera, kung saan man yan, no? Nagkakaroon ka ng limitation sa sarili mo. Or meron din kasi ako nakikita na tao na may boundary pagdating sa'yo, or maybe ikaw ito, nagkakaroon ka ng boundary in some aspect of your life. Maaring ganun. Maaring nagkakaroon ka ng control sa sarili mo. Yun. Mag-ingat ka lang, ano, yung mga bagay-bagay na susi, ganyan. Kung may mga bago kayong susi, or may mga sitwasyon na mawawala. Mag-ingat ka kasi there's a stress situation ako na nakikita sa'yo. Losing something valuable sa'yo, Sagittarius, hoping hindi ganun kalaki. Sa iba naman sa inyo is may pagnanakaw or mananakawan kayo, or pwede rin na malaglagan kayo ng mga mahalagang bagay, pwede gano'n. Or pwede rin ito is your idea, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng quarrel, questioning, or ano man yan, sa isang tao, babae. Kilala mo na to. Kilala mo na siya. And then also, there's a feeling, emotion, situation, or nahandoon yung point na nagkakaroon lang ng pag-iisip, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng nahandoon yung mas more ka magta-trust this time sa intuition mo, or you need more mag-trust sa intuition mo this time. Mag-ingat ka kasi may tao na nagmamatsyag, or maybe ikaw ang nagmamatsyag. Someone's wearing a mask, hope hindi ikaw. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao na matalino, no? Matalino siya. Kumbaga, pagdating kasi sa atin, patalinuhan no? Hindi pa palakasan ng pakiramdaman, ganyan. Kaya kailangan mong maging alert, no? May tao na kasuspe-suspe siya, sa iba naman sa inyo is itong tao na to medyo may makasarili. Mag-ingat ka rin, siguro nahandun din yung point na hindi ko alam kung may mga kamalian kasi, no? Maybe this is the past na mga kamalian na kailangan mo nang itama at kailangan mo nang actionan this time. Pwedeng nandun sa point na yun sa iba. Sa iba naman sa inyo, if wala naman kayong pagkakamali in the past, yung mga darating na mag-ingat kayo para hindi kayo magkamali. No? Yan. Baka mamaya magkamali ka ng bukas ng susi mo dun sa door, ibang kapitbahay pala yun. Hindi mo pala bahay, di ba? Ingat na lang din. And then also is yun lang ang nakikita ko But nahandito kasi yung may mga papuri din ako nakikita. Mayroon namang luck, kasi alam mo may dumarating sa yung luck, there's a luck, growth, achievement, or abundance na yun nga lang, nasa sa'yo yun. Iba dito extension ang mangyayari sa inyo. May hihingi ng tulong o may pagtulong. Ako nakikita, either may taong hingi sa'yo ng tulong kasi mayroon siyang problema or stress situation, or ikaw ito sa kanya, or may tao na kukonect sa'yo na may sasabihin sa sa'yo, pwedeng ganun, na pwedeng ikalungkot mo, or ikaw ang kukonect doon sa tao na yun, pwedeng nahandun sa sitwasyon na yun, no? Kuhanin mo na lang. Tingnan natin ang energy mo, Sagittarius. Energy ni Sagittarius. Dito sa sitwasyon na to, pwede rin nahandun yung point na may babae na medyo malungkot, pero kinikim-kim niya lang yung sitwasyon na yun. Pwedeng ikaw ito or someone.
Nalulungkot siya pero kinikim lang yung nangyayari. Justice is your energy. The moon and the moon. Ba yun? The justice and the justice. Okay, ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay ka na tinitimbang. No? May mga bagay ka na naghahanap ka ng something clarity. Pwedeng nahanap ka sa point na yon. Nandito rin yung point na yung energy mo kasi is you try to make it balance any situation into your life. Nandun din yung sitwasyon na parang may mga bagay ka na gusto mo aksyonan, gusto mo i-correct, gusto mo itama. Nandun ka sa point na yon, sa nakikita ko to. Kumbaga, may mga sitwasyon na energy ng iba dito na nakita ko na parang iintindihin mo na lang yung isang sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. May mga bagay ka na iintindihin, magiging very understanding ka, ganun. Nandito ka sa point na para magbibigay ka na lang. Ganun. Yun ang nakikita ko sa energy. Sa'yo dito. Iba dito na din yung pag-iilusyon, no? May mga iilusyon daw kayo, ganyan. Maaring na doon din yung point. Kung night shift kayo, di ba? Kukulang kayo ng tulog, magtulog kayo. Magtulog kayo, bumawi kayo ng tulog. O kaya pagising-gising kayo, by the next, naman, bawi lang din ng tulog, no? Huwag din masyadong magpuyat. Sa nakita ko dito, kailangan balanse ang lahat ng sitwasyon mo. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Parating po sa kanya. Parating po kay Sagittarius, please show me. The Moon o the Sun. Ano ba yun? Parang hindi ko naman siya nabalasa. Parating po sa kanya. Parang may pain ako nakikita sa iyo. May mga unexpected situation na darating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Okay. Okay. May bigla ang magaganap o mangyayari, ano? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Sagittarius, is ay, dito pala siya. Nandito ka sa, ay, saan ba to? Dito pala. Ayan, ate. Anak, masusunog ka dyan sa kandila, paluga. Parating sa iyo, nandito ka sa sitwasyon mo na merong babae. Vice versa tayo, pwedeng ikaw ito sa kanya, ikaw siya ito sa iyo. Merong babae na magkakaroon kayo ng pag-uusap dito. Ang pag-uusapan parang may sitwasyon na kailangang ayusin o may isasaayos, parang may pagsasaayos or plano ito, no? Yun ang nakikita ko dito. Actually, marami kayong pag-uusapan. Sa iba dito, marami kayong pag-uusapan. Sa iba sa inyo, yun yung meron kang gustong malaman o itong taon na to may gusto siyang malaman about sa'yo, vice versahin natin. Yun ang nakikita ko. Andun din yung sitwasyon na parating sa iyo is meron ka daw iisipin na isang sitwasyon sa buhay mo. Parang there's a goal situation. Ako na nakikita na gusto mong tahakin sa buhay mo. Yun, pero nandun pa yung mga sitwasyon na magkakaroon pa ng doubt or pwede nagkakaroon ka pa ng pagpaplano or paghihintay dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng sa iba dito is yung goal na yun is nagiging parang nagpo-pause ka muna. Parang take a pause ka muna. Parang nandun ka sa point na yun. Hindi pa siya magaganap. Parang nandun pa sa point. May mga bagay pa na maaring hinihintay. Ako nakikita or may mga bagay pa na kailangang baguhin or isaayos, mga ganun. Yun na nakita ko, ha. And then, ang parating din sa iyo is meron ka ikagugulat or ikakashock or ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo na maaring may malalaman kang katotohanan or may tao na magsasalita sa iyo ng ikabibigla mo or ikagugulat or ikakashock mo. Yun na nakikita ko sa iyo ito.
Yun ang parating sa'yo. Ay, ano ba yan, ate? Tingnan natin ang mga dapat mong iwasan. Sa iba dito is, ang parating ng iba dito, meron kang hindi nakikita na isang sitwasyon sa buhay mo na makakamit mo. Makakamit mo siya. Makakamit mo yung bagay na to. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Mapapaisip yung iba. Sabi ng iba, ate, ano kaya yun? Nasasabi lang naman dito eh. Kumbaga, achievement yun. Achievement. Chariot, dapat iwasan. Okay, dapat iwasan mo. May blessing ka. Babalik ka mula sa simula. Okay. Alam mo yung pag sinasabi kong babalik ka sa simula, halimbawa may mga utang ka, di ba? Kunti-kunti na lang, mapifinish mo na yon, o kaya may mga gusto kang gawin, mapifinish mo na yon, malilit mo na, at mag-upisa ka na mula simula. Di ba? From the top, from the zero, gano'n. O kaya may pupuntahan ka na ibang lugar, na bago ka doon. Siyempre, isang simula yun sa buhay mo. Halimbawa, trabaho, pupunta ka doon. Bagong simula yun. Kasi wala kang kilala, wala kang gano'n. Lahat pag-aaralan mo kasi bago. Di ba? Mga gano'n sitwasyon. Okay, dapat mong iwasan. Oh, okay. Iwasan mo, syempre yung mag-isolate ka sa sarili mo. Ganyan, yung magkaroon ka ng mga poot, ganyan, yung mga ma-uncontrol ka, ma-stagnant ka, mag-isip ka ng mga struggle situation, ganyan, yung magkaroon ka ng mga conflict thinking, ganyan, iwasan mo rin yun kasi hindi naman siya makaka-good sa'yo. Mas mag-focus ka sa mga pangarap mo to make it reality, doon ka mag-focus, no? Iwasan mo, kung may mga bagay na need to fix it, i-fix mo na yun, ayusin mo na yun, no? Kung saang aspeto ng buhay, iwasan mo rin yung pagiging tamad or tamarin ka. Iwasan mo yung mga sadness, yung mga sitwasyon na hindi mo pa man na-fulfill this time, tapos magkakaroon ka na ng lungkot, mag-isolate ka na. Iwasan mo yun kasi, ibig sabihin kasi, kapag yung mga bagay o sitwasyon na yun, hindi mo pa nakakamit, may tamang panahon doon, no? Kaya ang mga bagay o sitwasyon ay hindi pa kailangan na madaliin kasi ibibigay at ibibigay yun sa tamang panahon, tamang pagkakataon o tamang sitwasyon sa buhay mo, di ba? Ando lang yung point na piniprepare ka lang ni universe, di ba? Kaya huwag kayo masyado magtatampo rin, no? Or mag-iisip na bakit ganito yung buhay ko, bakit kanya, ba't ganun? Kasi alam mo yung mangyayari sa buhay natin, tayo din ang may kasalanan yan eh. Di ba? Kasi at the end, tayo magdidesisyon sa buhay natin. Hindi porket sinabi niya, kaya nangyari sa'yo, no. Sabihin man niya, ang final decision is in yours. Kasi nasa sa'yo yung susi. Wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Kung bakit ka nasa posisyon na ganun. Ganun na palagi mong isipin. Kasi di ba tayong mga tao, maghahanap tayo ng sisisihin sa buhay natin kapag mga nagaganap o nangyayari sa ating hindi maganda, di ba? Kasi hindi natin matanggap sa sarili natin na nagkamali tayo. Diba? Yun ang palagi nyo, kaya we need to learn more to grow, no? Yan, iwasan mo yung maging ganun. Or yung mga taong ganun, diba? Kung needed nila ng payo, payuhan mo. Kung need mo ng payo, humingi ka ng payo with someone. Baka para magkaroon ka ng more on clarity in self, diba? Yun mga sitwasyon na yun. Syempre, mapanghinaan ng loob, hindi ka magkaroon ng pag-forgive at hindi ka magkaroon ng acceptance and you not to find the peace. Iwasan mo rin. Kailangan, you need to find peace sa sarili mo din. And kung may mga bagay na need to recover, to heal, it's time. No? Ang sinasabi dito. Kumbaga, umiwas ka sa mga makakapagpapa-regret sa buhay mo rin. Yan na iwasan mo. Makapagbibigay sa iyo ng kalungkutan or loneliness with comes sa sarili mo. Umiwas ka doon o huwag kang gagawa ng mga, yun ang mga magiging kalalabasan, no? Sa iba sa inyo. Kaya ingat lang din. Tingnan natin, love. Sagittarius, love.
Kapatid, anak, magulang, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sagittarius in love, please show me. Ayun talagang lumabas. Iniiwasan ko nga siya, lumabas talaga siya. Hayaan mo na. Pinasok ko siya uli eh. Kaso, tumilam po siya. Sagittarius in love, Three of Pentacles. Okay. Sa mga single person, anak, bumaba ka kaya muna. May naghihintay ah. Yes, alis. May naghihintay sa'yo. Yes, there's an opening. No? Kumbaga na doon na siya sa point, itong tao na to ay nakatanaw lang siya sa'yo. At tahimik na nagmamatsyag, pero nasasaktan. Kilala mo na siya. No? Pwedeng nakakausap mo na to, or pwedeng nakilala mo na itong tao na to. Pero alam mo, itong tao na to, nandun siya sa point na nagkakaroon siya na parang urong sulong. Yung niya, yung energy niya, yun, nagkakaroon siya ng urong sulong thinking o sitwasyon. But still, ikaw yung nasa isip niya. Sa mga single dyan, there's an offering naman ako nakikita sa'yo. Kung nagparamdam na to sa'yo, at kung nagparamdam na siya sa'yo, nakakaramdam siya ng parang feeling niya may boundary ka, or vice versa. Kaya nakakaramdam siya ng painful. Pero hando yung point na tinatataga niya yung sarili niya. Ano? Sa nakita ko dito. Sa, kagulo na yung mga anak ko. Sa iba naman sa inyo, kayo is nagkahiwalay nitong tao. Kasi nagkahiwalay kayo kasi because of the third party connection, no? Nahandoon talaga na naging mahina yung foundation nitong sitwasyon na to. Nagkaroon mga doubt, nagkaroon ng mga insecurity, or nahandoon talaga yung nagkaroon ng pakiramdam ang isa sa inyo na bakit parang hindi ba ako sapat? Bakit ganun yung karelasyon ko? Bakit ganun siya? Kulang ba ako? Na nagkaroon ng pagsiself-pity, dito sa sitwasyon na yun. Kung titingnan ko dito, pinag-isipan niya pa, no? Or vice versa tayo. Pinag-isipan pa talaga kung aalis ba siya or hindi. Pero alam mo yun, nandun sa point na pinaglaban naman niya eh. Kumbaga palagi nasobrahan pa nga siya ng stress. Kaso nandun yung point na pinili na lang niya na lumayo o umalis. Itong tao na nakikita ko dito kasi feeling niya, hindi siya sapat. Feeling niya, hindi niya maibigay yung gusto o hindi niya mapunayan yung gusto ng isang tao, ng karelasyon niya. Sad. Pero naiisip ka pa niya. Or vice versa. Kung kayo naman is in relationship, ang dami niyong natututunan when it comes in your connection. This time, sa nakikita ko to. Parang kahit na nagkakaroon ng mga blockage in this connection, you try to learn to grow to each other. Pinipilit nyo din naman na ipaglaban yung isa't isa sa nakikita ko dito. May isa kayong anak. Yun nga lang, siguro, medyo nagkakaroon lang din siguro ng self-doubt yung bawat isa sa mga bagay-bagay na ginagawa niyo this time. But still naman, you try to put effort naman dito sa connection na to. Yun nga lang, siyempre, may mga disappointment talaga na nagaganap o nangyayari sa connection. Natural kasi yun eh. Yung mga disappointment sa nakikita ko dito. Natural yun sa isa't isa. And then, ang nakikita ko rin dito is kung sa may third party to, ay, dalawa pala yung anak ng iba. Kung sa may third party to, oo, kasi hindi niya makita yung parang may kulang. Or maybe someone sa inyo, may third party man o wala, meron siyang, may tao dito nakita ko, may hinahanap siya sa isang relasyon eh. Hindi ko alam why, pero kulang, parang naghahanap ba siya ng excitement in life? Parang nandun sa point, hindi ko alam kung ikaw or siya ha, nandun yung point. May tao ko nakikitang gano'n sa relasyon na to. Meron. May hinahanap pa siya. Kahit na kontento man siya, nasabihin niya, may hinahanap siya. Na wala sa'yo. Kahit na kumpleto ka, pero
Siguro gusto lang niya lang ng challenge, gusto niya lang magkaroon ng excitement, pwedeng gano'n. Yung tao na nakikita ko dito, maybe ikaw ito or siya ha, yun ang nakikita ko. Pero yung isa dito nalulungkot. Kasi feeling niya parang, alam mo, hindi ko alam, nagkakaroon siya ng isolate eh. Kaya nandun na lang yung point na tumatahimik na lang din yung isa. Kahit nakakaramdam siya ng painful. Kung sino man sa inyo to, kasi wala na may pangalan mo dito, no? Ipasok mo. Basta as long as tatag lang, no? Medyo nagiging weak. Or pwede rin na because of the weak, yung nakikita ko, pwedeng isa sa inyo is may sakit. Kaya you need to be very careful when it comes sa health issue ha. Kung may mga health issue kayo, kasi weak yung energy, kayo ha, pa-doktor kayo, magpa-check up kayo. Kung mga maintenance is needed, gawin nyo, no? Mag-ingat na lang din kayo sa ikaw or siya. Hindi ko alam kung may sakit ba siya sa bandang tiyan o bandang gitna, or ikaw ito or siya, mag-ingat na lang kayo, no? Pwede rin kasi yung mga mabababaw lang, pwedeng sisikmurain lang, masaktan siya. Sana hindi as in sakit talaga. Sana hindi ganun. But you need to be very careful. Kung sa babae, yung mga yun, mga menstruation, ganyan. Pwede rin may mga may iniinom na hindi nagmamatsak sa bandang tiyan mo, sa tiyan mo. Kamusta po ang money ni Sagittarius? Okay. Ganda mo dito. Pogi and maganda yan ah. Tingnan natin. Your money and the Ten of Cups. Very good. Okay, when it comes sa money mo. Sa money mo, hindi ko naman nakikita na nahihirapan ka. Hindi ganun kahirap. No? Kasi you have the Ten of Cups. Ibig sabihin, is nagsisave ka rin naman ng money. Kumbaga, sakto. Ganun, saktong-sakto. Nandun naman yung point na kung may mga pag-uutang, kasi nandito si si Queen of Cups, unti-unti mo nang makakamit yun. Kasi lumalabas sa si Ten of Cups. Congratulations, no? Kung ano man yan. But yun, okay naman siya kahit pa paano. You still valuing your coin or yung pera mo o yung meron ka ngayon. No? Also, pagdating dito is, there's a new beginning coming pagdating sa pera mo. May kakaroon na ng bagong panimulang muli sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko lang din dito sa iba sa inyo is may bigla ang magaganap o mangyari pagdating sa pera. Meron. Hindi ko lang alam kung may bibigyan ka ba ng pera, may hihingi ba sa'yo ng pera, may tutulungan ka ba, o makaka-receive ka. Vice versahin natin, ha? Tingnan natin advice sa Sagittarius. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, kailangan mo daw magkaroon ng pagkukontrol and balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa kinakainom mo, iniinom mo, sa pera mo, sa mga kausap mo, sa mga connections mo, ganyan. And kailangan mo rin daw na you need to see the fact of the situation, Yun ang sinasabi dito. Kailangan alam mo yung tama sa mali. Kailangan maging alert ka at maging aware ka, no? Yun ang sinasabi dito. Yun. Kung may mga bagay na need to let it go, let it go. Kung may mga bagay na kailangang i-research. Kung may mga kailangan na sitwasyon na ikat mo na rin, mga ganun. No? Try to make it balance talaga lahat ng aspeto ng buhay mo. Tingnan natin ang outcome. Outcome ni Sagittarius. Uy, outcome mo. Okay, ang outcome mo, ang nakikita ko sa'yo dito, sinasabi dito na mabagal man ang nagiging processing ng aspeto ng buhay mo this time. Kung saan man yan, pera, relasyon, or kung saan man yan, trabaho man yan, o pamumuhay. They make sure na if you have a faith, your manifestation is maa-achieve mo yun. Yun ang sinasabi niya dito. Kaya the total of magkakaroon ng improvement as long as nagkakaroon ka na pagpa-practice, progressing, you give your effort and hard work, magiging mas more kang magiging practical, may mga improvement, nandun din yung lakas ng loob, and then syempre, kailangan mo lang din talaga is to commit dun sa sitwasyon. Kaya the total of
maganda yung kalalabasan, improvement, ito, and success sa nakita ko dito. Basta maging productive ka lang talaga, no? Sa nakita ko, tsaka mag-focus ka lang. Kumbaga, hindi kasi kailangan daw madaliin. You need to be patient lang. No? Kasi ibibigay talaga sa'yo yung ninanais mo. Arigato namaste, God bless.